Sanay tayo magpalit ng smartphone taon-taon. Bihira nating isipin saan galing ang metal nito. Sa Dr. Congo, kumukuha sila ng coltan, cobalt, tanso, ginto, at diamante. Mga dekada nang may labanan para sa mga yamang ito. Ang mga minahan doon ay madalas walang sapat na kaligtasan. Ang manggagawa ay pansamantala at maliit ang sahod. Ang ilang ore ay inilulusot sa karatig bansa. Habang lumalaki ang pangangailangan sa baterya at elektronika, hindi humihina ang pasanin sa Congo. Direktang apektado ang buhay ng milyon-milyong pamilya. Ang Demokratikong Republika ng Congo ay isang malaking bansa sa gitnang Aprika. Mayroon itong ekwatorial na gubat, savannas, at bundok sa silangan. Ito ang isa sa pinakamalaking bansa sa kontinente ayon sa lawak. Malalayo ang mga rehiyon sa isa't isa. Kakaunti ang riles ng tren dito. Nagiging putik ang maraming kalsada tuwing tag-ulan. Ang ilang lugar ay konektado sa kabisera sa pamamagitan lamang ng ilog o eroplano. Ang ganitong kalagayan ay humahadlang sa mabilis na pagtugon ng gobyerno sa mga problema. Nakahahadlang din ito sa kalakalan. Pinahihirapan din ito ang paghahatid ng gamot, gasolina, at pagkain sa malalayong lugar. Daan-daang etniko ang naninirahan sa bansa at 12-dosenang wika ang sinasalita. Sa mga syudad, madalas makipag-usap ang mga tao gamit ang ilang lokal na wika. French naman ang ginagamit sa mga eskwelahan at dokumento. Ang Democratic Republic of Congo ang pinakamalaking bansang francophone sa Africa ayon sa dami ng residente. Dahil sa gyera at paglilipat ng populasyon, hindi pantay ang pag-unlad ng mga rehiyon. Nagbigay ito ng mayamang kultura ngunit lumikha rin ng mga hamon. Kabilang dito ang access sa edukasyon at doktor. Problema rin ang pakikilahok sa eleksyon at sa pamamahagi ng budget. Ang Kinshasa ay isang malaking lungsod sa ilog ng Congo. Narito ang sentro ng kapangyarihan, bangko, universidad, pamilihan, at media. Lumalaki ang lungsod ng mas mabilis kaysa sa pagtatayo ng mga kalsada, tubig, at kuryente. Karaniwan ang traffic, brownout, at kakulangan ng tubig. Marami ang pumupunta rito para maghanap buhay. Ang mga distrito sa labas ay lumalawak ng walang plano. Gayunpaman, sentro pa rin ng kultura ang Kinshasa. Dito lumalabas ang bagong genre ng musika, street fashion, at ideya. Kumakalat ang mga ito sa ibang malalaking lungsod. Noong kolonyal na panahon, pinilit ang mga Congolese na mangolekta ng goma at iba pang likas na yaman. Ito ay mga taon ng karahasan at sapilitang paggawa. Nawasak ang mga komunidad at gumuho ang lokal na institusyon. Ang alaala nito ay nakaapekto pa rin sa pagtingin sa pamahalaan at sa mga dayuhang kumpanya. Naaalala ng mga tao kung paano nawala ang yaman ng kanilang lupain nang walang kapakinabangan sa kanila. Ang pamana ng kolonyalismo ay nakikita pa rin, mahinang serbisyo ng gobyerno, kakulangan sa kalsada, at kawalan ng tiwala sa mga opisyal. Kung hindi nauunawaan ang kasaysayang ito, mahirap ipaliwanag ang kasalukuyang mga tunggalian. Matapos makamit ang kalayaan, dumanas ang bansa ng mga kudeta at matagal na panunungkulan ng diktador. Napunta sa mga piling tao ang yaman. Lalo namang naghirap ang mga rehiyon. Nang bumagsak ang rehimen, humina ang gobyerno. Lumitaw ang maraming armadong grupo. Nagagawan sila sa kapangyarihan at minahan. Ang politika ay nakasalalay pa rin sa usapan ng mga elite. Naaapektuhan din ito ng impluwensya ng kapitbahay. May halalan, ngunit mababa ang tiwala ng tao. Mabagal ang reforma sa militar, pulis, at hukuman. Kaya't hindi ligtas at patas ang tingin ng mamamayan sa sistema. Sa huling bahagi ng dekada 90, naranasan ng Demokratikong Republika ng Congo ang dalawang digmaan, kasama ang mga kapitbahay at 12-dosenang armadong grupo. Mula noon, nagdurusa ang mga silangang probinsya sa labanan, pananalakay, at kontrol sa daanan. Kumikita ang iba't ibang grupo sa minahan, pagtotroso, at singil sa kalsada. Nawawala naman ng bahay at ani ang mga sibilyan. Madalas nabibigo ang mga tigil putukan. Layunin ng estado na disarmahan ang mga rebelde. Dapat ibalik ang kontrol sa hangganan. Ayusin din ng korte at pulisya. Hindi pa ito lubusang nagtatagumpay. Ang mga tao ay patuloy na nabubuhay sa banta. Dahil sa labanan at kahirapan, umaalis ang mga pamilya sa nayon patungo sa kampo o kalapit na bansa. Nakatira ang mga tao sa tolda. Tumitigil sa pag-aaral ang mga bata. Umaasa sa misyong pang-humanitarian ang tulong medikal. Delikado ang mga daan. Madalas walang babalikan.
Wasak ang mga bahay, may minahan ang bukid, at okupado ang lupa. Walang seguridad o trabaho, naiiwan sa alanganin ng mga pamilyang lumikas ng maraming buwan. Milyon-milyong tao ang sapilitang lumikas sa loob ng bansa. Lumalaki ang bilang na ito sa panahon ng krisis. Ang bansa ay mayaman sa mineral. May cobalt para sa baterya, coltan para sa electronics. May tanso, ginto, diamante at langis din. Sa magandang taon, nagbibigay ito ng kita sa gobyerno. Mayroon ding trabaho para sa marami. Ngunit kapag mahina ang kontrol, hindi nababayaran ng buwis. Karamihan sa cobalt ng mundo ay galing dito. Kaya ang pagbabago ng presyo ay nararamdaman. Ang mga patakaran sa pag-export ay apektado rin. Parehong manggagawa at gobyerno ang nakakaramdam nito. Para makinabang sa yaman, kailangan ng malinaw na lisensya. Mahalaga ang koleksyon ng buwis at kaligtasan. Kailangan din ng maayos na kalsada patungong pantalan at pamilihan. Karamihan sa pagmimina sa mahihirap na lugar ay mano-mano. Naghuhugas sila ng lupa sa mga batya. Bumabas sila sa mababaw na minahan. Wala silang helmet o suporta. Ang mga tagapamagitan ay bumibili ng hilaw na materyales ng cash. Inilalabas nila ito sa ibang bansa. Nagiging bahagi ang child labor at mga pinsala. Ilang kumpanya ang humihingi ng dokumento sa pinagmulan ng mina. Nagsasagawa sila ng mga pagsusuri. Nakakatulong ito ng kaunti. Hindi nito nasasakop ang lahat ng lugar. Bumaba ang artisanal na pagmimina ng cobalt kamakailan. Ngunit dahil walang ibang trabaho, pumapasok pa rin ang mga tao sa mga kooperatiba. Sa ilang lugar, ginagamit ang sexual na karahasan para takutin ang mga residente at kontrolin ang teritoryo. Ang mga babae at batang babae ay nakakaranas ng trauma at kahihiyan. Sa mga syudad at misyon, may mga klinika at sentro ng tulong. Nagbibigay sila ng gamutan. Tinutulungan din silang makabalik sa pag-aaral at trabaho. Sinusuportahan sila sa korte. Ngunit habang walang seguridad at parusa para sa mga kriminal sa mga nayon, nagpapatuloy ang siklo ng karahasan. Ang mga nakaranas ng pag-atake ay kailangan hindi lang ng gamot. Kailangan din nila ng tirahan, proteksyon, at matatag na kita. Kung hindi, nananatili silang mahina sa loob ng maraming taon. Matagal nang sinisikap ng United Nations, UN, na patatagin ang silangang bahagi ng bansa. Pinuprotektahan din nila ang mga sibilyan at sinusuportahan ang halalan. Nagpapatrol ang peacekeepers sa mga kalsada. Sinamahan din nila ang humanitarian convoys at sinasanay ang lokal na puwersa. Magkakaiba ang resulta, nakakatulong ang kanilang presensya sa ibang lugar. Ngunit sa iba, di nasiyahan ng mga residente sa bilis ng reaksyon. Pinag-uusapan ang unti-unting pag-alis ng misyon kasama ang mga awtoridad. Kaugnay ito sa seguridad sa lugar. Kung walang reforma sa hukbo, pulis, at korte, hindi malulutas ng panlabas na proteksyon ang problema. Ang Ilog Congo ay isa sa pinakamalaki sa mundo sa dami ng tubig. Nag-uugnay ito ng mga rehiyon sa kabisera at karagatan. Dito dumadaan ang kargamento, isda, at iba pang produkto. Ang mga rapids ay nagpapadelikado sa ilang bahagi ng ilog. Kaya mahalaga ang transfer port at maikling riles ng tren. Ang mga ito ay umiiwas sa mahihirap na bahagi. May mga estasyon sa ilog at tributaries nito. Nagbibigay ang mga ito ng kuryente sa bansa. Gayunman, maraming pamilya ang wala pa ring ilaw. Malaki ang potensyal ng hydroelectric power. Ngunit ang pagpapatupad nito ay may issue sa seguridad. May problema din sa pagpopondo at maintenance. Sa silangan, may mga bundok na may aktibong bulkan. Maraming pagsabog na ang some-ire sa mga bahay at kalsada sa mga bayan sa tabi ng lawa. Noong 2021, isang malaking pagsabog malapit sa Goma ang nagdulot ng paglikas. Nasira nito ang mga kabahayan at kalsada. Binabantayan ng mga siyentipiko ang aktibidad. Nagbabala sila sa mga awtoridad. Minsan, nagmamadali ang paglikas. May mga mineral at national park sa kabundukan. Dito madalas nagbabangga ang interes ng minahan. Kalikasan at kaligtasan ng tao ang usapan. Sa mga parke ng bundok, nakatira ang pambihirang mga gorilya. Binabantayan sila ng mga ranger. Kailangan nilang harapin ang mga poacher at armadong grupo. Ang legal na turismo ay nagbibigay trabaho sa mga lokal. Nagbibigay din ito ng pondo sa pagbabantay. Ngunit posible lang ito sa ligtas na lugar. Kailangan may pangunahing infrastruktura. Kapag may armadong grupo o sakit sa rehiyon, nagsasara ang mga parke. Bumababa ang kita. Ang pagliligtas sa mga hayop na ito ay nakasalalay sa katatagan. Nakadepende rin ito sa sapat na kita ng mga residente.
Dapat silang makakuha ng tapat na bahagi ng kita. Ito ay upang maiwasan ang iligal na pangangaso. Sa kabila ng mahirap na kasaysayan, sikat ang musikang Congolese sa buong Africa at sa labas nito. May mga studio sa syudad. Tumutugtog ang mga live bands sa plaza. Nagiging bahagi ng araw-araw na buhay ang sayaw at estilo. Kumakanta ang mga music hero tungkol sa pamilya, pag-ibig, at isyong panlipunan. Madalas, ang kanta ang unang nagtatalakay sa mahihirap na paksa. Hinihila ng musika ang moda, pelikula, at street art. Lumilikha ito ng pambihirang pagkakaisa. Nangyayari ito kung saan kadalasan ay naghihiwalay ang politika, kahirapan, at gulo. Kulang sa doktor, gamit, at gamot ang sistema ng kalusugan. Ang pagkalat ng sakit, tulad ng Ebola at tigdas, ay nagpapakita ng halaga ng maagang tukoy at bakuna. Tinuturuan ng mga mediko at voluntaryo ang mga tao na huwag itago ang sintomas, maghugas ng kamay, at mag-isolate. Kung mabilis makapagbuo ng mobile team at makapaghatid ng bakuna, mas mabilis masusugpo ang pagkalat. Sa nakaraang taon, muling humarap ang bansa sa Ebola. Pinabilis ng tulong pandaigdig ang pagbabakuna at paggagamot. Ang kinabukasan ng DRC ay nasa seguridad, kalsada, at patas na pagmimina. Magtatayo ang mga investor ng minahan at planta kung gagana ang korte at pulis at tutuperin ang kontrata. Ang mga tao ay nangangailangan ng paaralan, ilaw sa bahay, at trabaho, malayo sa mano-manong minahan. Kung palalakasan ng gobyerno ang kontrol sa hangganan at aayusin ang koleksyon ng buwis, ang yaman ay para sa tao, hindi laban sa kanila. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe para di mo mapalampas ang mga bagong gawa. Sa amin, maikli at direkta lang ang lahat.